tungkol kay Sandro Marcos. Meron din daw itong insertion. Ha? Yan. At ang total nito, umabot ng 50.9 billion pesos din. Oo. Tinignan ko yung mga yan, yung listahan. Meron niya mga flood control sa Ilocos Norte at sa iba pang lugar. At ang hamon dito ni Saldico, tingnan ito sa budget na naprubahan at tingnan yung lugar kung talagang naitayo yung mga project na yan. Totoo nga ba? Oo. Oo nga, oh. Ang dami, umabot ng 511 plus, oh. Pero ito ang twist dyan sa kwento na yan. Ba, may twist ba yan? Yes. Oo. Nagalit din daw sa kanya si Sandro nitong 2025 dahil hindi na ipasok yung 8 billion insertion. Parang kinulang, no? Kinulang. Oho. Siguro sa dami ng gusto, ang daming gusto magpasok sa 2025, sobrang lobo na yung Oo. budget, wala na nga mapaglalagyan, wala nga mapagkukunan. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Ayun, Nelson. Dalawang bahagi, no? Yung binanggit niya kay Pangulo at sa bandang huli ay yung insertions naman daw ni Majority Leader Sandro Marcos. Pero ang bago dito, Jen, ay dalawang bagay. Di ba dati ang kausap lang niya si Amina Pangandaman Oo. at si Adrian Bersamin. oo. This time, may kausap na siya na si Yusek Jojo Cadiz. Ayan, kasi siya daw ang nag-arrange ng pag-uusap kasama, mahihinuha mo doon sa kwento, magkasama sila ni Speaker Oo, nung lagi. kaharap ang Pangulo. Ang kwento kasi, batay dun sa kwento ni... Kung hindi nyo maintindihan yung simula, kasi yan yung teaser dun sa video. Oh, yes. Yung May editing May editing. Bago yung kanyang statement talaga. Parang may teaser, no? Yes. Kaya lang, hindi maganda yung pagkaka-edit natin, kaya hindi natin ma-distinguish kung alin dun yung teaser. Kaya doon sa ibasa ko, yung pag pinanood mo ng ineditan niya, talaga naman inedit kasi may editing po yung unang bahagi. Mamaya natin i-assess. Titingnan, i-check natin yung video. Yes. Ayan, kasi may nagsasabi, hindi raw yan totoo eh. Baka daw AI. Tingnan natin. Oo. Ang sabi ni Saldico, nung unang video, before this, merong insertion na 100 billion. Oo. At yun ay sinabi ni Amina Pangandaman at kinumpirm ni Adrian Bersamin. Yes. Doon sa kickback, 25 billion na i-deliver naman nila. Based doon sa utos daw ng Pangulo. Oo. Okay. So, tapos na yun. Pero, tumahawag na naman dito sa part 2, yun namang Yusek Jojo Cadiz, Jen. Ang sabi naman ni Yusek Jojo Cadiz, sabi ng presidente, mag-insert ka ng 50 billion pesos. Panibago. Yes. Ang sabi ni Saldico, teka muna, dumawag na sa akin si Adrian meron ng 100 billion na i-insert. Sabi ni hindi, bago yan bagong 50 billion. Kaya ang nangyari daw, sabi ni Saldico, napilitan siyang sumulat sa Pangulo. Yan. Kasi nagagalit daw May confidential letter daw siya. Siguro para gusto niya ipaliwanag na meron ng 100 billion.
bakit meron pang 50 billion May another na may karang- 50. Nakausap ko na po si Adrian, okay na ho yung 100 billion. Oho. February 2025 yung confidential letter. Yes. Sabi niya, ay ilalabas niya Oho. kasama nung bidyong ito pero wala pa po hanggang ngayon, yung confidential letter. Oho. At dahil dun sa letter na yon, March 2025, after yung sumunod na buwan, nag-set sila ng meeting. Tama. Na, ha? Base po ito sa salaysay. Oh, Baka kung yan, isa-isahin natin hindi nyo binabanggit ni, naintindihan ni ha? Congressman Saldi. Oh. Nag-meeting daw po sina Saldico kasama si Martin Romualdez ang nag-set si Yusek Jojo Cadiz. Yan. Oh. Naganap sa 1201 Aguado Street, tapat ng Gate 4 ng Malacanang. Yes. Ito yung binabanggit ni Orly Ni Gutesa. Gutesa na doon dinadala yung ano. Di-deliver din sila dito, Oh, di ba? kasi bahay talaga ni speaker yan. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, bahay talaga ni speaker. O, pumunta doon ng Pangulo. Nagkausap sila. At ang dialogue daw sa kanya ng Pangulo, wag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Ayan. So dito, magkaharap sila mukhaan na ito, ha? Kailangan namang wag mo, tapos nakatalikod. Kasi talagang nagkita na sila ng personal. At wag ka nang makialam sa budget. Oho. Kasi sabi ni Saldico, meron ng 100 billion. Baka hindi na natin mahanapan yung 50 billion pa. Oho. Kaya sabi, wag mo na akong pigilan. Idagdag mo yung 50 billion. Okay? At dito ay sumunod naman niyang ikinuwento yung tungkol kay Sandro Marcos. Oho. Meron din daw itong insertion. Ha? At ang kanyang kwento dito, mula daw noong nagsimula sila, 2023 pa lang, meron na. 2024 hanggang 2025. Yan. At ang total nito, umabot ng 50.9 billion pesos din. Oo. Tinignan ko yung mga yan, yung listahan. Meron niya mga flood control sa Ilocos Norte at sa iba pang lugar. Marami dyan Ilocos Norte, pero tataka ka, meron Mindanao, may kung saan saan. Cotabato. Yes. Oo. At ang hamon dito ni Saldico, tingnan ito sa budget na naprubahan at tingnan yung lugar kung talagang naitayo yung mga project na yan. Kung totoo nga ba? Oo. Oo nga, oh. Ang dami, umabot ng 511 plus, oh. Pero ito ang twist dyan sa kwento na yan. Ba, may twist ba yan? Yes. Oo, oo, oo. Nagalit din daw sa kanya si Sandro nitong 2025 dahil hindi na ipasok yung 8 billion insertion. Parang kinulang, no? Kinulang. Oho. Siguro sa dami ng gusto, ang daming gusto magpasok sa 2025, sobrang lobo na yung Oo. budget, wala na nga mapaglalagyan, wala nang mapagkukunan. Kaya naman nagalit dahil nakapag-advance na daw yung mga kontratista. Yun nga raw. At ang kausap dito ni Saldico, yung mga kontratista na kakontrata sa mga project. Oho. Ang sabi, nakapag-advance na raw nakapag-advance na eh. kay Oo, Kong nagagalit Sandro. si Sandro dahil magbabayad kami. Mag-oobligya para siya magbalik. Sosoli yung Oo. mga ina-advance na. Oo. Ito naman yung nangyayari dito kay di ba yung guest natin dito nung isang araw. Si Congressman Lian. Yan, Oo. na yung mga project Disney. na i-advance na ibebenta na. Oo. Basta naipasok sa NEP, naipasok sa Oo. pondo, alam nila nandun na. Oo. Yun. Oo. Nabibili na. Oo. Merong sagot dito. Yung sagot muna para balansin. Yan. Oh. May sagot si Kong Sandro. Si Kong Sandro. Pero bago sila sumagot, Nelson, Oo. isuspense natin ng konti. Yan. Sinasabi Alam ko natin. naman sa iyo, ganyan tayo, no ha?